So kamakailan lang, napakalakas na bagyo ni Bagyong Krising at may nangyaring aksidente doon sa Cannon Road, Camp 7 sa may Baguio kung saan isang napakalaking tipak ng bato yung bumagsak at nabagsakan nito yung kulungan ng isang aso, ganon din yung isang sasakyan. Tapos yung title ng isang news headline, eto, sabi doon, 30-ton boulder crushes driveway, but family dog miraculously survived. So, nag-survive yung aso, pero alam naman natin na yung mga kulungan, matitibay yan. Gawa sa bakal yung kulungan na yon, yung kotse matibay yan. Pero dahil dun sa batong bumagsak, para silang nayupi lang na papel sa gitna ng batong yon. Though that steel cage did not protect the dog, it cannot protect the dog from everything. Pinapakita sa atin na kahit gaano katibay yung mga material, gaano kalakas yung mga material dito, katulad ng bakal, katulad ng konkreto, yun ay nababasag pa rin. Yun ay nawawasak pa rin. Yung pinakamatibay ay nawawasak. Kayang madurog nito. At tayong mga mananampalataya, hindi natin dapat ilagay yung pag-asa natin or i-invest yung buhay natin doon sa mga bagay na nawawasak. Hindi natin dapat nilalagay yung buong pagkatao natin sa mga bagay na nawawasak, no matter how secured we think they are. Instead, dapat nating ibigay at ilagay yung buhay natin doon sa alam nating merong totoong seguridad. At yun ay ang kaharian ng Diyos. Yun yung ina-advance natin, yun yung in-urge natin yung mga tao na sila ay pumarito sa kaharian ng Diyos. Pero paano nga ba ang pinagkaiba ng kaharian ng Diyos kaysa sa lahat ng nandito sa mundong ito? At yun yung titignan natin. How is the kingdom of God different from the breakable things in this world? Kaya tumayo po tayo, babasahin natin ang ating passage. Nabasa ito ni Tito Jacob kanina, and simulan ulit natin sa verse 25. Hebrews chapter 12, verse 25 hanggang 29. But, ang sermon text natin ay yung 28 lang. Okay? So, simulan natin sa verse 25. This is the word of God. See that you do not refuse him who is speaking. For if they did not escape when they refused him who warned them on earth, how much less will we escape if we reject him who warns from heaven? At that time, his voice shook the earth. But now, he has promised, yet once more I will shake not only the earth, but also the heavens. 27, this phrase, yet once more, indicates the removal of things that are shaken. That is, things that have been made, in order that the things that cannot be shaken may remain. Ito na yung passage natin, 28. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. And thus, let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. For our God is a consuming fire. This is the word of God. Makaupo na po tayo. So, yung passage natin dito sa Hebrews, itong chapter 12, verse 25 hanggang 29, pumapatungkol siya sa comparison. Yung author ay nag-compare. Ang pinag-compare niya ay yung mga bagay dito sa mundo at yung mga bagay na makalangit. So, pinag-compare niya yung dalawa. Mga bagay sa mundo, mga bagay na makalangit. Ang sinabi niya sa verse 25, wag nating hihindian o tatanggihan ang Diyos kapag nagsasalita siya. Dahil nagbigay siya ng historical example. Nung Panginoon ay nagsalita doon sa bundok ng Sinai, doon sa lumang tipang mga tao, sa Exodus chapter 19, hindi sila nakinig. Yumayanig yung tinig ng Diyos. Niyayanig niya yung bundok. Merong apoy, merong kidlat. He shook the earth. At itong past reality na to, na ang Panginoon, niyanig niya yung mundo, niyanig niya yung bundok na yon, nang merong apoy at kidlat, it refers or it indicates a future shaking.
verse 26. Ang sinabi ng text, dati ginawa niya to, gagawin niya ulit to. Dati niyanig niya sa lumang tipan, ngayon ay meron siyang ipinangako. Sinabi doon, promise. May promise na panghinaharap na pangyayanig. At yung kinote dito sa verse 26 ay yung Haggai chapter 2 verse 6. Nag-quote dito ng Old Testament prophecy. Ano yung nakalagay sa Haggai chapter 2 verse 6? Yet once more I will shake not only the earth, but also the heavens. Dati ginawa ko ito, niyanig ko yung lumang tipan, ngayon naman, sa ilalim ng bagong tipan, ako ay kikilos muli. Yayanigin ko, hindi lang yung lupa, kundi yung langit. Ibig sabihin, lahat. Ibig sabihin, buo. Ibig sabihin, hindi lang kaunti. At sa verse 27, interesting, in-exegete niya yung isang phrase. So, yung Hebrews ay nag-exegete ng Book of Haggai. Sinabi niya, anong ibig sabihin nung yet once more? Makikita niyo yan sa verse 27. Anong ibig niya sabihin? Paano niya in-explain yung yet once more? Sabi niya na itong yet once more na ito ay nagre-refer sa different degree. Dati, niyanig ng Diyos ang lumang tipan, ngayon yayanigin niya ulit. At yung pagyayanig na yon ay mas malawak, mas malaki, mas may finality, mas mabigat yung kanyang degree. It refers to the future shaking that is permanent, more terrifying, and with finality. Nung sinabi daw sa Haggai na once more, ibig sabihin may mga mawawasak. Merong mga mawawasak. At kung ano yung matitira, pagkatapos yanigin ng Diyos yung lahat, yun yung totoong permanente. Verse 27, in order that the things that cannot be shaken may remain. Yun yung purpose. Sa hinaharap, yayanigin ng Diyos ang buong mundo para maipakita yung totoong permanente, yung totoong merong seguridad. Yun ang mananatili. Lahat mawawala. Yung mananatili, yun yung totoong permanente. At yun yung purpose ng shaking na yun. For the things that are temporal to be broken, and for the things that are eternal to remain. Para ito ay manatili. At ano yung application? Yung verse natin, yung verse 28, application na siya. Sinabi niya, verse 27, verse 25, 26, 27, therefore, ito yung dapat natin gawin. Bilang mga mananampalataya, tumanggap tayo ng kahariang hindi nayayanig. Yun yung mananatili. Nandun tayo sa kahariang mananatili kapag wala na yung lahat. Kapag nawala na ang lahat, mananatili yung kaharian, mananatili tayo doon. At anong sabi ng manunulat? Sabi niya, therefore let us be grateful. Maging mapagpasalamat tayo. At sumamba tayo ng merong paggalang. Dahil tumanggap tayo ng kaharian na hindi mayayanig. It must lead us to offer a reverent and acceptable worship to the God of the gospel. Kaya ito yung mensahe natin ngayong hapon na ito bilang final sermon sa tema natin to advance the kingdom of God. This is our message that in a world where everything is transient, the gospel gives us a kingdom that is eternal, unshakable, and worthy of our grateful and reverent worship. Na sa isang mundo kung saan ang lahat ay pansamantala, lahat ay maglalaho. Binigyan tayo ng ebanghelyo ng isang kaharian na eternal, hindi mayayanig at karapat-dapat ng ating mapagpasalamat at magalang na pagsamba. And we are interested here in the kingdom of God. Paano dinescribe, ano yung defining marks ng kingdom of God dito sa talata natin? At merong dalawang description dun sa kingdom of God. Dito, una, dinescribe yung kingdom of God na unshakable siya. It cannot perish. Pangalawa, dinescribe yung kingdom of God as something received. Sinabi doon, we receive this kingdom. Yun yung dalawang defining mark nitong kingdom na to. Una, ay hindi siya nawawasak. Pangalawa, tinatanggap lang siya. So yun yung titignan natin. Una, yung kaharian ay it cannot perish.
sinabi sa verse 27, yung word na shaking. It refers to the future, God's decisive and final judgment. And He will remove everything that is transient. Lahat ng unstable at mananatili ay yun lamang mga eternal at hindi nayayanig. At yun yung kingdom of God. Yung kingdom of God, yun yung sa verse 28 na it cannot be shaken. Hindi siya magko-collapse, walang pwedeng mag-overthrow sa kanya. Meron ito pinagkaiba doon sa mga pansamantala. Yung mga pansamantala, they can collapse, they can disappear, they can perish. Ganon din, pwede natin itong kontra sa Old Covenant. Kasi yung Old Covenant, sa book ng Hebrews, sinasabi na napalitan ng bagong tipan. Tapos na yung lumang tipan. Bagong tipan na. Yung lumang tipan, it is something that is not permanent. Hindi permanente itong binigay ng Diyos. Ito yung may katapusan. Kaya yung kaharian na ibinigay dito sa ilalim ng bagong tipan, ito ay pangwalang hanggan na ibinigay ng Panginoon. So this pertains to a kingdom that is permanent and unchanging. It will continue even after the end of time. Magpapatuloy ito maging sa katapusan ng panahon na meron tayo dito. It is established in heaven forever. Yan mismo yung purpose ng letter eh. Yung buong Hebrew, sinulat siya para encourage yung mga gustong bumalik sa Judaismo. Gusto nila, natatempt sila, mabalik sila sa Old Covenant. So, ang ginagawa ng author, ini-encourage sila na wag. Kung hindi sila magpatuloy sa New Covenant, magpatuloy sila dito sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Therefore, binigyan niya sila ng reason. You stay because this kingdom is unshakable. Hindi ito mawawala. Yung lumang tipan, natapos iyan. Therefore, unlike everything fading, the gospel provides a kingdom that is permanent, imperishable, and lasting. Yan yung unang character ng kingdom. Ito ay permanente, hindi naglalaho, at ito ay pangmatagalan. Ano yung chapter before our chapter? Hebrews chapter 11. Ano yung nakalista sa Hebrews chapter 11? Heroes of faith. Paano dinescribe yung mga heroes of faith? Sila ay nanatili kahit hindi nila natanggap yung ipinangako sa kanila. Si Abraham, nanatili kahit di natanggap yung ipinangako sa kanya. Maging si Moses, hindi siya nahalina doon sa yaman ng Ehipto kasi meron silang tinitignan higit sa mga bagay sa buhay na to. Meron silang tinitignan higit dito. Imagine, nasa Egypt ka, pinakamalakas kang superpower. Kung isa kang tao na walang pananampalataya, iniisip mo, hindi permanente itong kaharian ng Ehipto. Walang makakapigil dito. Pero si Moses, laki siya sa yaman. Prinsipe siya. Pero sa kanyang pananampalataya, nakita niya na hindi ito permanente. Hindi ito yun. There's something better than this. Riches dito sa Ehipto. Si Abraham, hindi siya baliw na baliw sa lupa. Si Moses, hindi siya baliw na baliw sa yaman. Kasi nakikita nila na ito ay mga temporal. At nakakakita sila higit dito, dun sa mga eternal na bagay. You see, just as the words of Jesus will not pass away, even though the heavens and earth will pass away, the kingdom of God will also not pass away. Katulad ng salita ng Diyos, ang kaharian ay hindi mayayanig. At nung dinescribe dito yung pagiging permanent ng kingdom of God, it also tells us about the worth of the sacrifice of Christ. No? Kasi si Kristo, siya yung tumubos ng kaharian eh. Siya yung nagtayo ng kaharian. Dugo niya yung ibinigay, buhay niya yung ibinigay para maitayo itong kaharian na ito. Kaya permanent yung kaharian na yon kasi sobrang halaga ng pinangbayad. Yung pinangbayad doon ay walang iba kung hindi yung buhay ng haring immortal, ng haring eternal. The kingdom will never end because the Lord Jesus Christ was the sacrifice. At siya yung naghahari dito. Siya mismo yung Panginoon.
Ang mga batas niya ay mananatili, yung mga nagpapasakop sa kanya ay mananatili, habang yung ibang mga kaharian, babagsak, tatayo, babagsak, tatayo, babagsak, tatayo. Ang kaharian ni Jesus, walang makakayanig. Maging sa katapusan ng panahon, yung kingdom ni Christ, it will never be just part of history. It will always be present. Lahat ng kaharian, magiging kasaysayan, magiging alaala na lang sila. Ang kaharian ni Kristo, never maging alaala. Kasi palagi siyang meron, palagi siyang ngayon, palagi siyang nananatili hanggang sa hinaharap. Lahat babagsak, lahat magiging kwento na lang. Ang kaharian ni Jesus ay hindi magiging kwento na lang. Ito'y permanente. The kingdom of God will remain in that world without end. Amen. Nakaranas ka na ba na bumili ka ng item or product, tas after one day pa lang sira na? Pag uwi mo, ginamit mo, sira na kaagad. Ang reaksyon natin dyan ay sayang. At yan yung sinasabi ng Hebrews chapter 12:25 onwards. Na yung mga bagay dito sa mundo, kapag doon mo ininvest yung buong buhay mo, doon mo binigay yung buong buhay mo, mawawasak lang din. Sayang. Pero kabaliktaran yan nung kaharian ng Diyos. Actually, intentionally wawasakin ng Diyos ang lahat. God will intentionally break everything in His holiness and justice in that final day to show what is truly lasting. That is the kingdom of God. Wawasakin niya lahat. Yun mismo yung sinabi. Yun yung promise. Ano yung promise? Gugunawin niya lahat. Para ang manatili ay yung totoong eternal. Yung totoong matibay. Yung totoong hindi sayang. Intentional yun ng Diyos. Hindi yun, baka lang, no? Talagang sa final day, wasak lahat. At lahat ng wala sa loob ng kaharian na yon ay wasak. Ang totoong matibay at pangmatagalan ay ang kaharian. Dahil napakamahal ng halaga ng pinangbayad dito. At yun ang dugo at buhay ng anak ng Diyos. Therefore, tayo bilang believers, we strive to advance this kingdom that will never crumble. Ito yung sinusulong natin, ito yung gusto natin na humayo at lumalim at lumawak at lumaki. Yung kaharian na ito. Because as Christians, we believe that outside of the Lord Jesus Christ, everything will crumble. At kung ikaw ay nasa labas ni Hesukristo, mawawasa ka. Even you. Outside the Lord Jesus Christ, outside of the union with Him, you will crumble. Isa ka sa wawasakin ng Diyos. Kaya anong gusto natin bilang believer sa kapwa natin? Ano yung gusto natin para sa sarili natin? Gusto natin in Christ tayo. Gusto natin nasa loob tayo ng kaharian ng Diyos na hindi mawawasak. Yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, yung pananampalataya, buhay, pag-asa, kaluluwa ba nila ay naka-invest sa eternal? O naka-invest lahat yon sa mga mawawasak? Pag kinumpara mo, ang ibibigay mo sa mahal mo sa buhay, yung pinaka-mahal, pinaka-matibay, pinaka-sentimental na pwede mong ibigay mo sa mahal mo sa buhay, will that last until eternity? Ano bang binibigay natin sa kanila? Mga nawawasak? Mga mababasag? Ikumpara mo yan kung ay bibigay mo sa kanila ay ebanghelyo. Ikumpara mo yan kung ay bibigay mo sa kanila ay yung alok ng ebanghelyo, yung kaharian ng Diyos. Ang binibigay ba natin ay mga madaling mabasag? Ang binibigay ba natin ay mga dito lang? We have something better to give, brethren. Meron tayong mas mainam na pwedeng ibigay. Alam mo yun. Yun ang ibigay mo. Yun ang ialok mo. Yun ang iregalo mo. There's something better to give that will endure until
eternity. Isa yung dahilan kung bakit pinagpe-pray natin ang mga unbelievers. Bakit pinagpe-pray mo yung mga unbelieving loved ones mo? Bakit pinagpe-pray mo yung mga friends mo? Dahil darating yung panahon kung saan babagsak yung banal na kalamidad ng pangwalang hanggang puot ng Diyos. That holy calamity and boulder of that final day will come. Isang araw matutupad yung verse 27. Isang araw darating yung promise niya that everything crushable will be crushed. At kung sila ay nasa labas ni Hesukristo, lahat ng seguridad nila ay mawawasak. Sila ay nasa labas ni Jesus, ang pinakamatibay, pinaka-secured, ay mawawasak. But if they are in Christ, they are protected. Sila ay mayroong totoong seguridad. May sikat na libro si St. Augustine, ang pangalan nung libro ni St. Augustine ay The City of God. Sinulat niya yon kung kailan bumabagsak na yung Rome. Mawawasak na yung Roman Empire. Kasi itong Roman Empire, isa siyang superpower sa ancient world. Talaga, ang tagal niya na nagahari yung Roman Empire. Halos 800 years, considered na yung Roman Empire na eternal. Ang tagal. Walang nakakatalo sa kanila. Sila yung sumasakop pa sa ibang mga bansa. Tinitindig nila yung pangalan ng Roma sa iba't ibang mga lugar. And people cannot imagine life without the power and security of the Roman Empire. Kaya pag binabasa niyo yung New Testament, nung sinabi ni Apostle Paul na Roman citizen siya, big deal na big deal dun sa mga nagpe-persecute sa kanya. Kasi iba ka kapag Roman citizen ka. Iba ka. Mataas ka. Ganon yung kalibre ng Roman Empire. At sinulat ito na St. Augustine sa panahon na nawawasak na yung Roman Empire. Kasi ang gustong patunayan ni St. Augustine na kahit anong bagay dito sa mundo, kahit ang pinakamatibay na imperyo, it is exposed to the fragility of earthly life. Ito yung tinatawag niyang the city of man. Ang lahat ng mga bagay dito sa mundo, they are doomed to collapse. Kaya hindi siya nagulat nung mawawasak na yung empire nila. Yung iba, hirap na hirap. Yung iba, gulat na gulat. Yung iba, hindi makapaniwala. Paano nangyari to? Pero sabi niya, ganun ang imperyo ng tao. Mawawasak lahat. Walang tunay na seguridad dito sa mundo. At kinompare niya itong city of man sa city of God. Sabi niya, itong syudad ng Diyos, ito yung pangwalang hanggan. Dahil nakatayo ito sa hindi nayayanig na pundasyon ng tapos na ginawa ni Hesukristo. Hebrews 12:28. We are receiving a kingdom that cannot be shaken. Sa panahon ni Augustine, punong-puno yung mga tao ng takot, ng pag-aalala, ng kalungkutan. Kasi nilagay nila yung buhay nila sa pagiging isang Roman citizen. Secured na kami pag naging Roman citizen kami, tapos biglang mawawasak. Yung seguridad na yon, they built their hope in a kingdom that will not last. At ganun din tayo ngayon, hindi ba? Nilalagay natin yung buong pag-asa natin, marami ang nilalagay yung buong buhay nila, ini-invest yung buhay nila sa career, sa kanilang mga pagmamay-ari, sa gobyerno, na estado, sa mga na-achieve nila. And there will come a time that all of this will crumble. Mawawala rin yung lahat ng ito. Pero tayong mga mananampalataya, kabilang tayo sa isang kaharian na hindi mayayanig ng kahit anong bagyo. Hindi mayayanig ng kahit anong economic collapse. Kahit maghirap ka, hindi mayayanig yung kaharian ng Diyos. Kahit mamatay ka, hindi mayayanig yung kaharian ng Diyos. It is something that cannot be taken from us. Ito yung kaharian
na sinusulong natin. Ito yung kaharian kung saan tayo nabubuhay. At ito yung kaharian na siyang tahanan natin. At pangalawa, this kingdom is described as being received. Hindi siya na-shaken, tapos isa rin siyang kaharian na tinatanggap. Yun yung salitang ginamit doon, received or receiving, present tense, tinatanggap yung in-offer, yung hinand down. So question, paano napunta sa atin yung kaharian? Sa pamamagitan ng pagtanggap, hindi sa pamamagitan ng merito. Hindi natin ito pinagpaguran. Hindi tayo yung nagtayo nito. Hindi tayo yung bumuo nito. Hindi tayo nag-contribute dito para matanggap natin. Ang sinabi doon sa text, ang sinabi sa verse 28, yung grabing kingdom na yon na hindi mayayanig ay isang kahariang tinatanggap natin. It tells us the truth that this kingdom is by grace. Ito'y grasya. Ito'y something received mula sa iba na gumawa, na nagtayo, na nagsakripisyo. It is something you receive. Yung immovable kingdom na yon, it is the sheer gift of God's grace. It is not a reward for our merits. Hindi ito gantimpala sa sarili nating mga merito. Hindi dahil karapat dapat ako, binigay sa akin yung kaharian. Hindi. Ito'y totoong binigay lamang ng Diyos. Daniel chapter 7 verse 18, the saints of the Most High shall receive the kingdom. Luke chapter 12 verse 32, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. At marami pa tayo na mababasa sa bagong tipan. Alam nyo, walang bagay sa mundo ang libre. Wala. Walang bagay dito sa mundo ang libre. Kung meron tayong tinatanggap na libre, may nagbayad doon, o kaya naman may gumagawa noon, may nagtatrabaho para doon. Kung meron tayong tinanggap na libre, merong sumalo ng responsibilidad para bayaran siya. There's always someone working, someone paying the cost. If we receive something without cost, someone else bore that cost. Ano man yung malaya natin tinatanggap, tatanggapin natin ito na may pagpapasalamat, hindi self-entitlement. Bakit? Kasi merong nagbayad nito. Merong gumastos para dito. Pwede nating maisip, hindi totoo yan ha, may mga bagay sa buhay na libre. Pastor, paano yung oxygen? No? Well, may nagtrabaho niyan. May nagbibigay ng hangin. Sino yung nagbibigay ng hangin? Ang Diyos. Sabi ni Jesucristo, nakikipagtalo siya regarding sa Sabbath. Sabi niya, my Father is working even now. Kaya gumagana ang lahat dahil merong nagtatrabaho. Yung pagtibok ng puso mo, may nagtatrabaho para dyan. Pagdaloy ng dugo mo, may nagtatrabaho para dyan. Gumagana yung mga brain cells mo, may nagtatrabaho para dyan. Gumagana yung mga kung anumang nasa paligid natin na iniisip natin, di, libre to. This is free. No! Someone else is working for that. Merong kumikilos, merong nagtatrabaho. And if that is true in creation, yan din ay totoo sa redemption. Totoo yan sa usapin ng kaligtasan. Yung kaharian ng Diyos na hindi mayayanig, ay merong nagtayo. Merong nagpakahirap. Merong hindi lang pinagpawisan, pero binawian din ng buhay para itayo yung kaharian na yon. It is paid by the Lord Jesus Christ. Si Jesucristo, tandaan natin mga kapatid, sa usapin ng kaharian ng Diyos, we are receivers. We are not establishers. Tagatanggap tayo. Siya yung gumawa noon.
Yung hari ng kaharian ang nagtayo, nagsakripisyo, napagod para itayo yung bagong tipang kaharian na ito. The kingdom of God is freely received, not earned, because someone else bought it with a high price. Tinubos niya ito. Binili niya ito ng kanyang mahal na dugo. Hindi kayo unfamiliar na yung mga informal settlers sa bansa natin, lalo na yung mga informal settlers na nasa tabi ng dagat or ilog, o kaya may mga informal settlers na nasa ilalim ng tulay. Merong ginagawa yung government natin, specifically yung National Housing Authority, NHA. Ang ginagawa nila, nagbibigay sila ng pabahay. Yun yung alam natin mga housing. So nagbibigay sila ng housing, hindi yun libre, kasi meron pa ring bayad yun, pero mas lower na ang cost at mas matagal na yung bayaran. So often, itong mga kababayan natin na nasa dangerous areas, nasa ilalim ng tulay or nasa tabi ng mga ilog, binibigyan sila ng opportunity, pwede kayo dito sa mga housing projects ng ating gobyerno. And you know, marami sa mga kababayan natin ang ayaw nun. Ayaw nun. Mas binipili nila na manatili doon sa delikado. Kahit na mukhang mas safe dito. Kahit na mukhang mas stable dito. Gumawa yung Ateneo ng isang study, may isa silang journal at pinag-aralan nila to. At ang na-discover nila later is that people don't always stay in the better houses dahil mas pinipili nila yung community connections nila. May mga relationship na sila na-build doon at ganun din yung livelihood nila kasi nandun yung trabaho. Kung saan may trabaho at nandun yung tao, doon nila pinipili kahit na sa mas magandang bahay yung kapalit. Ganun yung iniisip nila. And in some way, marami rin na mga tao nakakarinig tungkol sa kaharian ng Diyos and walang bayad to. Hindi to 30 years to pay. Ang kaharian ng Diyos ay libre. Hindi ito babayaran mo ng kunti-kunti lang. Libre yung kaharian ng Diyos. At ino-offer ito through Christ, pero marami yung ayaw. Marami yung ayaw dun sa kaharian ng Diyos kasi mas tinetreasure nila yung dati nilang buhay. Mas tinetreasure nila yung peligroso. Alam nilang darating yung panahon na mawawasak iyon, pero pinipili pa rin nila yon. They prefer a life without a king and a life outside the house of the king. Mas pinipili nila ito. Kaya kung hindi ka pa mananampalataya ngayon, sana wag mong tanggihan ito. Wag mong tanggihan yung alok. Ilang beses mo nang napakinggan yung alok ng ebanghelyo. Siguro iniisip mo ay religion lang yan. Church lang yan. Pero hindi. Ang lahat ng bagay dito sa mundo ay mawawasak. May mananatili na nag-iisang nakatindig. At yun ay kaharian ng Diyos. At libreng inaalok sa'yo ngayon. Huwag mong tanggihan ito. This kingdom is to be accepted ng merong bukas na palad. At tanggapin mo kung ano na yung tinapos ng Panginoong Jesucristo. Alam mo, sa usapin ng ebanghelyo, kung hindi ka pa mananampalataya, hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo. Hindi kailangan na paglalapit ka kay Kristo, may bit-bit kang kung ano. No, lumapit ka sa Panginoong Jesucristo nang walang bit-bit. Lumapit ka sa Panginoong Jesucristo nang walang papatunayan sa sarili mo. Ang gagawin mo ay pagsisihan mo ang iyong buhay ng kasalanan at maniwala ka sa grasya ng ating Panginoong Jesucristo. And for us, believers, tayo naman, mga kapwa ko mananampalataya, ano naman sa atin? Itong libreng kaharian na to. Ang utos sa atin ay yung verse 28. Tayo ay sumamba ng merong pasasalamat at merong paggalang. Alam niyo bakit? Kasi pag sumamba tayo ng may pasasalamat at paggalang na alam natin na tinatanggap lang natin yung kaharian na yon, that is a potent evangelistic witness. Napakalaking testimonya yan sa lahat ng mga ibang tao. Tinuturo natin sila kapag sumasamba tayo sa isang kaharian na hindi nayayanig.
Kasi ang mga hindi mananampalataya, ang buhay nila ay punong-puno ng pagtsatsaga, pag-i-strive. They're striving to prove their worth. Tinatayo nila yung sarili nilang kaharian. Ine-establish nila yung sarili nilang katwiran. Tapos, ikaw, mananampalataya, sumasamba ka, hindi sa ginawa mo. Hindi dahil sa ginawa mo. Nagtitipon tayo, ang sinasamba natin na hindi mga sarili natin. Nagtitipon tayo, iisa yung tinitignan natin, siya yung nagtayo ng kaharian. Ibang-iba yan sa sanlibutan. Nakikita nila tayo na ang pag-asa natin na yung tapos na ginawa ni Jesus, nagdiriwang tayo sa kaharian na siya yung nag-secure. That is a potent testimony. A light in this dark world. Kaya't ganyan dapat ang maging pagsamba mo. Sumamba ka ng may pasasalamat, sumamba ka ng mayroong paggalang, kasi alam mong tagatanggap ka. Tinanggap mo ito ng libre. Hindi natin sinasabi, pinaghirapan ko to. Kaya ako naka-worship ngayon, pinaghirapan ko to. Hindi. Sumasamba kami kasi tumanggap kami nung hindi kami karapat-dapat. Kasi pareho kami, lahat kami nang nag-gather dito sa ARBC, nag-gather kami, tumanggap lang kami lahat. Tumanggap kami ng kaharian na siya yung tumapos. That is a potent witness to a world full of striving, proving. At yun yung motive natin, free grace of the gospel. That is a potent evangelistic witness. At bilang pagtatapos, yung malaking tipak na bato doon sa Cannon Road, sa Baguio, yung imperyo ng Roma, yung mga pinakamatitibay na bagay dito sa mundong to, lahat yon ay nagpapaalala sa atin na lahat ng nandirito ay nawawasak. At ang Diyos, isang araw ay darating at wawasakin niya yung lahat. Nasa lupa at nasa langit, lahat ay babagsak at mananatili lang yung eternal. At yung kaharian na kinabibilangan natin. This is the kingdom where we live. This is the kingdom that we advance. And this is the kingdom that is our true home. Kaya Antipolo Reformed Baptist Church, kumapit ka kay Kristo nang merong mapagpasalamat na pagsamba na dinideklara sa lahat ng nakapaligid sa iyo. Meron tayong hari at kaharian na hindi mawawasak. Manalangin tayo. Aming Ama, maraming salamat po, O Diyos. Dahil binigay mo yung kaharian na ito. Salamat po dahil pinakita mo sa amin yung katotohanan na lahat po ng pinagkakatiwalaan namin ay mawawasak. Huwag niyo po kami hayaan na maniwala sa kasinungalingan. Huwag niyo po kami hayaan maniwala, manatili na nandun kami dapat sa mga mawawasak, kundi tulungan nyo kami makumbinsi na itong kaharian lamang na to ang dapat naming pagbigyan ng buhay, pag-asa namin, at i-invest yung buhay namin. O Diyos, Ikaw lang ang makakumbinsi sa amin dahil matitigas ang ulo namin. At mananatili kami sa isang lugar, sa sarili naming pamumuhay na alam namin gugunaw. Kumbinsihin mo kami, O Diyos, ng iyong makapangyarihang grasya. At kami ring mananampalataya, Panginoon, tulungan niyo rin kami na sumamba ng napakasaya. Tulungan niyo po kami sumamba ng punong-puno ng pasasalamat. Tulungan niyo po kami na sumamba ng punong-puno ng paggalang sa iyo. At tulungan niyo kami sumamba ng merong motibo na dahil tumanggap kami ng libreng ebanghelyo. Tulungan niyo po, Diyos, makita namin ang aming worship ay potent, malakas, na testigo sa iyong ebanghelyo. Aming Ama, samahan niyo po kami, tulungan niyo kami, ilapat niyo ito sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.